Magko-comment lang ako dun sa nabigyan si Mika ng hindi pagpapakatotoo yung red flag. So, nangyayari din naman sa labas yan, no? Pagka medyo mataas yung walls mo, sasabihin hindi ka nakakapagtotoo. Kasi alangan naman na, 'di ba? Hindi mo masisi ang isang tao bakit siya nag-iingat. No? Kahit sabihin mo na wala kang pakialam kung magustuhan ka, okay, kung hindi, bahala sila. Hindi mo pwede sabihin yun. Remember, these guys are celebrities. At syempre may iniingatan din sila. Dahil it affects their livelihood. Dahil hindi lang naman, okay, 3 months lang sila sa PBB. And after those 3 months, ano nang babalikan nila if ever masira sila sa PBB? It also connects with the cancel culture. Ika-cancel ka pag may nakitang hindi maganda sa'yo sa loob ng bahay. So kasi yung iba, they can take that. Kasi maybe they save a lot of money, meron silang fallback, but for some, wala pa. Nagsisimula pa lang sila. So siguro kung si iba nang tatanungin mo, hindi niya na siguro kailangan mag-showbiz kasi meron naman siyang ibang source of income. So pag nawala siya sa pag-aartista, may fallback siya. Paano doon sa iba kung wala? So makaka-cancel. I mean, yung nagpapakatotoo, it's, yun nagpapakatotoo. Ibig sabihin mataas yung boundaries mo dahil may something. Yung nga sinasabi ko, nadi-disappoint kayo kay Will. You may never know na baka meron siyang mental health problem. Na kapag nalaman niyo yung mental health problem niya, maaawa pa kayo sa kanya. No? Tapos itong si di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Based from dun sa word ni AC na joke lang daw yung pinagsasabi niya about Dustin. So ibig sabihin, ba't kayo sumasakay dun na di ba? Ba't kayo sumasakay dun kung joke lang yun? So ibig sabihin, yung tuksuhan ng housemates, bakit kayo sumasakay dun? Bakit kayo kinikilig dun? Alam nyo siguro na joke yun. Kaso kasi nagpapadala kayo sa emotion. So sa akin, if a person got boundaries, ibig sabihin nagpapakatotoo sila because they want to shield themselves from being hurt. So point of view lang yun tungkol dun kay Mika kasi hindi naman siya isasama ni Ashley dun sa kanyang Big Four kung hindi niya nakita yung nun eh. Si Ashley na nagkakaroon ng mental breakdown, hindi niya sasabihin na si Mika yung Big Four niya if hindi niya nakikitang genuine kasi yun yung nakakausap niya for 3 weeks na nasa loob siya ng bahay. I mean, bago pa dumating itong si Bianca, nandun na rin si Mika at si Ashley, sila yung nag-uusap. So, yun lang po.